ako kasi masyadong matigas yung mga ice dito sa windshield, and then wala pa tayong makita sa labas kaya dinidefrost ko pa. Masyado makapal yung snow eh. Defrost na tayo. Hindi natin makita yung labas. Punong-puno yung salamin. Hello, good morning. Ayun guys, Happy New Year. While waiting na ma-defrost ang salamin ng sasakyan ko, so in-encourage ko yung mga kapwa ko ex-trainee before sa Japan na mayroong mga skills na welding. Pumunta kayo dito sa Canada, mag-apply rin kayo. So para ma-experience din niyo yung buhay dito sa Canada. Maraming hiring yun, especially January ngayon. So yung mga agency sa Pilipinas na nagpapaalis pa Canada, siguro hiring na sila ulit. Kasi nga, umpisa ng taon. So huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga patuloy na nangangarap na makapunta dito sa Canada. Kasi ako, galing din akong Japan before as an intern. 3 years experience. So ngayon madali na siguro makapunta yung mga nasa Japan pa na nag-continue ng mga 5 years experience sa kanilang mga skills. Kasi hindi lang naman welding yung in demand dito sa Canada. Meron din mga machining, painting, and any other skills pa. Butcher dito sa Canada is in demand din. So requirements lang naman is dapat natapos ninyo yung experience sa Japan na 3 or 5 years as SSW. 3 years, pwede rin naman makapunta dito 3 years. May mga company na nag-hire ng at least 1 year experience nga lang eh. Yan nga lang, magkakaproblema lang tayo doon sa IRCC kasi sila nagpa-process ng papel. So experience mo dapat dito sa Canada minimum is 5 years experience. So alam mo, may 3 years ka sa Japan, hindi ka na nakabalik, kumuha ka na experience ulit sa Pilipinas na at least 2 years kahit sa company. So basta tuloy-tuloy yung yung experience mo. Maraming hiring dito guys sa sa Canada sa mga patuloy na nangangarap makapunta dito. So don't give up your dreams para sa family natin. So alam ko naman mga Pilipino is matyaga tayo, and then wala tayong pinapalampas na hirap. Kumbaga para sa pamilya is ginagawa natin lahat-lahat. So ako kasi nakapunta ako dito sa Canada dahil lang din sa kaibigan ko na hindi nakalimot kahit na matagal na siya dito. So tinulungan niya ako ditong makapunta sa Canada, kaya napaka-thankful ko talaga. And then ngayon magkasama na kami sa company. Ito nga, 3 months pala ako dito sa Canada, nakabili na rin ako ng sasakyan dahil din sa tulong nila. Kasi dito tulungan kami, kaya masaya dito. Hindi nga pala ako nag-apply sa mga agency, bali na direct hired ako dahil sa recommendation niya, and then yung company ko nag-process lahat ng mga documents ko. So yung participation ko lang is only the medical, which only cost me 10,000 pesos. So yun lang yung ginastos ko, plus yung mga personal na lakad sa Pilipinas, pagkuha ng kahit iba't ibang mga dokumento. Yun. So baka may mga kaibigan rin kayo na pwede mag-recommend sa inyo papunta dito sa Canada. So ask nyo na lang din, di ba? Ganyan naman eh, may mga kaibigan naman tayong hindi nakakalimot talaga. Then pag para sa'yo talaga. Kaya yung mga nandiyan pa sa Japan ngayon, pagbutihin pa ninyo. Kasi alam ko marami rin naman nangangarap pupunta ng Canada or Australia, New Zealand. Kasi pag galing tayo ng Japan, high skilled tayo. And then yung certificate natin is sobrang laking tulong yon para makakapunta tayo sa mga bansa na gusto nating puntahan. So kaya sa mga nandiyan pa rin sa Japan ngayon, pagbutihin ninyo. Kung gusto ninyong lumipat sa ibang bansa na medyo maganda yung sahod, na sa tingin ninyo malaking tulong para sa pamilya ninyo, push ninyo yung dreams na yan. So wag kayong makalimot na humingi lang tulong sa taas. So yun lang, share ko lang din naman, and encourage ko kayo na pumunta dito sa Canada. Good luck!